Magandang araw mga bata! Welcome to your MAPE classroom. Paalala, ugaliing maghugas ng kamay gamit ang sabon at malinis na tubig at magsuot ng face mask at face shield lalong-lalo na kung lalabas ng bahay. PE4, Quarter 1, Week 1 describes the physical activity pyramid. MELC-based. Unang aralin. Ang Physical Activity Pyramid Guide para sa Batang Pilipino. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahan na una, nauunawaan ang Physical Activity Pyramid Guide para sa Batang Pilipino. Ikalawa, maipapaliwanag ang kahalagahan ng mga gawaing pisikal at ang dalas ng paggawa ng mga ito. Tayo ay magbalik-tanaw. Lagyan ng puso ang mga gawain kung ginagawa mo ito araw-araw, 3 hanggang 5 beses, 2 hanggang 3 beses, o 1 beses sa loob ng 1 linggo. Kopyahin ito sa iyong kwaderno. Gawain. Paglalakad papuntang paaralan. Pagtulong sa gawaing bahay. Pagpapakain sa alagang hayop. Pamamalagi ng matagal sa panonood ng TV. At paglalaro sa computer ng matagal. Para malaman nyo ang inyong gagawin, sagutan ko ang baliktanaw ayon sa aking sariling karanasan. Paglalakad papuntang paaralan, ito ay aking ginagawa ng araw-araw. Pagtulong sa gawaing bahay, ginagawa ko rin ito ng araw-araw. Pagpapakain sa alagang hayop, ginagawa ko ito ng 3 hanggang 5 beses sa 1 linggo lamang. Pamamalagi ng matagal sa panonood ng TV. Ginagawa ko ito ng 1 beses lang. Paglalaro sa computer ng matagal. Ginagawa ko ito ng 1 beses lamang. Mga bata, pareho ba tayo? Aba, magaling! Umpisahan natin ang ating aralin sa pamamagitan ng larawan na ito. Kung inyong pagmamasdan ang larawan, ito ay may hugis triangulo o triangle na kahawig ng isang pyramid. At kung mapapansin ninyo, may mga antas ito at meron itong mga gawain sa bawat antas at nakasaad kung ilan o gaano kadalas ginagawa ang mga gawain sa bawat antas. Ang Physical Activity Pyramid Guide para sa Batang Pilipino ay gabay upang maging mas aktibo at malusog ang pangangatawan ng mga batang katulad mo. Ito ay hango sa Pyramid Guide. Mapapansin na ito ay hugis pyramid na hinati sa 4 na antas o level kung saan nakasulat din ang rekomendadong dalas ng paggawa o frequency. Kabilang din dito ang iba't ibang gawaing pisikal o physical activity. Habang ginagawa ang gawaing pisikal ay kinakailangan ng enerhiya o energy upang makakilos ang katawan. Ayan, tingnan natin mga bata. Sa ibaba, nandyan ang gawain na ginagawa araw-araw. Isa-isahin natin mga bata, ano ba ang mga gawain na ito na dapat gawin mo ng araw-araw? Ayan, ang pang-araw-araw na gawain
ay ang mga madadali at simpleng gawain na nakatutulong sa iyong kalusugan dahil kinakailangang kumilos ang iyong katawan. Nariyan ang mga halimbawa: pagtulong sa gawaing bahay, paglalakad, at pagpulot ng mga kalat. Yan ang pinakamababang antas, pero yan ang pinakamahalaga at may pinakamalaking dalas ng paggawa dahil nakakatulong ito upang magkaroon ng maayos at malusog na pangangatawan. Susunod naman na antas ay ang 3 hanggang 5 beses lamang ginagawa sa isang linggo. Ano-ano naman ang mga ito? Ang mga gawaing 3 hanggang 5 beses na ginagawa sa isang linggo ay lubos na nakapagpapabilis ng tibok ng puso at naglilinang ng kalusugan dahil patuloy na kumikilos ang katawan. Halimbawa, pagtakbo, pagbibisikleta, at paglalaro. Siya ang nasa pangalawang antas ng Activity Pyramid Guide. Ngayon naman ay ang nasa 4 antas. Ito ay ginagawa ng 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Ang mga gawaing 2 hanggang 3 beses na ginagawa sa isang linggo ay nagpapainam ng kondisyon ng katawan. Hindi lamang nakapokus sa pagpapabilis ng tibok ng puso ang mga gawaing 2 hanggang 3 beses ginagawa, kung hindi kinukondisyon din ito ang kalamnan or muscle. Halimbawa, pag-tumbling, push-up, at pagsasayaw. Tandaan niyo yan mga bata. At ang huli na may pinakamaliit na bahagi ng pyramid ay ang ginagawa lamang ng 1 beses sa isang linggo. Ayan. Ano kaya yan? Ang mga gawaing 1 beses lamang ginagawa sa isang linggo ay itinuturing na sedentary activities o gawaing hindi nangangailangan ng matinding paggalaw at namamalagi lamang sa isang lugar. Ito ay mga gawaing hindi nakabubuti sa kalusugan, kung kaya't nire-rekomendang 1 beses lamang ito gawin sa loob ng 1 linggo. Ayan, kung napapansin ninyo, kaya siya ang may pinakamaliit na bahagi kasi dapat 1 beses mo lang siya ginagawa dahil hindi siya maganda sa ating katawan. Ayan, di ba? Ano yung mga halimbawa dyan? Kagaya ng paglalaro ng matagal sa computer o laptop o kaya sa cellphone, panonood ng TV ng matagal, paghiga at pag-upo ng matagal. Ayan, yan ang dapat iwasan na gawain. Mga bata, tayo ay magsanay. Narito ang unang gawain. Panuto. Batay sa iyong naunawaan, lagyan ng check ang dalas ng paggawa sa mga gawaing nakatala sa ibaba. Narito ang mga gawain. Ayon sa iyong natutunan kanina, ang unang bilang, pagtulong sa mga gawaing bahay at paglalakad. Ano kaya ang sagot? Ayan! Araw-araw. Sa araw-araw, nilagay ang check. Ikalawa, pag-upo ng matagal habang nanonood ng telebisyon. Ang sagot ay 1 beses lamang. Ikatlo, pag-tumbling, pag-push-up at pagsasayaw. Ang sagot ay
2 hanggang 3 beses lamang. Pang-apat, pagbibisikleta at pagtakbo. Ang sagot ay 3 hanggang 5 beses. At para sa huling bilang, paglalaro sa computer ng matagal. Ang sagot ay mahusay, 1 beses lamang. Tama ang inyong mga sagot, mga bata. Para sa ikalawang gawain, kumuha ka ng isang kwaderno at ballpen at sagutin ang tanong na ito. Ano ang kahalagahan ng pag-alam sa dalas ng paggawa batay sa Physical Activity Pyramid Guide para sa Batang Pilipino? Bibigyan kita ng ilang segundo upang sagutin ang tanong. Tandaan, ang Physical Activity Pyramid Guide para sa Batang Pilipino ay nakatutulong upang maging mas aktibo ang mga bata. Mahalagang isaalang-alang kung ano ang gagawin at gaano kadalas itong gagawin para maging mas maganda ang kalusugan. Hindi limitado ang mga gawaing maaaring gawin sa mga rekomendadong gawain na nasa pyramid. Maaaring magdagdag ng iba pang gawain na naaayon sa rekomendadong dalas ng paggawa tulad ng paglalaro ng ibang sports at iba pang mga gawain. Para sa ating huling gawain, pagtataya, panuto, punan ang Physical Activity Pyramid Guide ng mga gawain na naaayon sa rekomendadong dalas ng paggawa. Piliin ang sagot sa mga nakatala sa kaliwa. Meron tayo ditong 4 na gawain na kailangang ilagay sa tamang antas ng Physical Activity Pyramid Guide ng isang batang tulad mo na dapat mong sundin. Bibigyan kita ng 10 bilang upang hanapin kung saan siya dapat ilagay na antas. Aling gawain kaya ang dapat nating ginagawa araw-araw? Tingnan nga natin kung pareho tayo ng sagot. Ayan, pag-akyat sa hagdanan, mahusay. Anong gawain naman kaya ang para sa 3 hanggang 5 beses lamang gawin? Pag-jogging, very good, mahusay. Aling gawain naman kaya ang para sa 2 hanggang 3 beses lamang gagawin sa isang linggo? Pagsayaw ng ballroom, mahusay. At syempre, ang natitirang gawain ay para sa 1 beses lamang, paglalaro ng cellphone maghapon. Ayan, mahusay mga bata. Para sa inyong takda, panuto, sa iyong kwaderno,
Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa ibaba. Una, anong mga gawain ang ginagawa ng madalas o araw-araw? Ikalawa, bakit kailangang gawin ang mga gawaing ito araw-araw? Tatlo, anong mga gawain ang ginagawa ng minsan o isang beses lamang sa isang linggo? Pang-apat, bakit ginagawa lamang ng minsan o isang beses sa isang linggo ang mga gawaing ito? At panglima, ano ang kahalagahan ng pag-alam sa dalas ng paggawa batay sa Physical Activity Pyramid Guide para sa batang Pilipino? Ayan, sana marami kayong natutunan mga bata sa ating unang aralin. Paalam at maraming salamat.